Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Tirso, taga Negros Occidental. Gusto ko lang ding ibahagi sa inyo itong kwento ng pinsan ko na tawagin po nating Shasha. Nangyari ito sa probinsya ng kanyang asawang tawagin nating Fred. Noong doon pa sila naninirahan. Nang mga panahong yun po kasi ay buntis po yung pinsan ko noon. At hindi lingid sa kanyang kaalaman na maraming aswang sa probinsya ng kanyang asawa. Pero kahit na ganoon, ay wala rin naman siyang nagawa nang magdesisyon nga yung kanyang asawa na umuwi sila roon upang may makasama ito habang nagbubuntis sa kanilang anak. Naging maayos naman yung pananatili nila doon. At kahit papano ay hindi naman nakaramdam ng pangamba o takot itong pinsan ko. Lalo at kasama nga niya yung kanyang mga biyanan. Naging maingat na lang siya sa kanyang ipinagbubuntis. At wala rin naman siyang naging takot noon, gayong hindi rin siya pinababayaan ng kanyang mga biyanan. Kahit na may pagpaparamdam nga noon ng aswang sa kanilang bahay. Kampante pa rin siya gayong kaagad naman inaaksyonan ng kanyang mga biyanan para maitabo yon. O kaya ay binabantayan siya at nang hindi nga siya mabiktima ng mga nilalang na iyon. Hanggang sa makapanganak na nga rin po ito. At mas naging maingat pa nga sila lalo at nagiging pabalik-balik pa raw yung mga aswang noon sa kanilang bahay. Lalo na tuwing nagkakaroon ng sakit yung bata. Sakitin kasi yung anak nito. Dahil ayon nga sa doktor ay mahina raw yung baga kaya madali itong dapuan ng sakit. Tuwing nangyayari naman yon, nag-aalala nga si Shasha sa kapakanan ng bata. Kaya't minsan ay nababalisa siya lalo kung matagal bago mapaalis ang mga ganong nilalang sa paligid. Hanggang sa lumipas nga yung mga buwan at napapansin ng araw ng aking pinsan na lalong nagiging sakitin yung bata. Sa isang buwan umano ay makailang ulit itong magpabalik-balik sa doktor. Madalas raw itong hinihika at nilalagnat. Kaya kapag ganoon, dinadala kaagad nila ito sa doktor at nang magapan rin yung sakit ng bata. Dahil nga sa pagiging sakitin ng anak ng pinsan ko, naging lapitin ito ng aswang. May mga pagkakataon na raw na kapag may sakit ito, ay hindi nga sila nakakatulog dahil nga sa pagbabantay ng paligid at sa pag-aasikaso ng bata dahil panay nga yung pag-iyak nito. Kapag naman nangyayari yon, alalang-alala itong pinsan ko sa kanyang anak dahil alam niya na hindi lamang sila yung nahihirapan at higit talagang nahihirapan yung bata dahil sa kanyang karamdaman. Upang maibsan yung labis nilang pag-aalala noon, nagsuhestyon nga yung kanyang binang babae na dalhin sa albularyo yung bata upang paggawa ng proteksyon sa mga masamang elemento. Hindi naman nagdalawang isip noon yung aking pinsan at pumayag na rin po siya sa sinabi ng kanyang biyanan. Maging yung asawa kasi nito ay sinangayunan din yung nais ng kanyang ina. Gawa nga nun, dinala nga nila yung bata sa albularyong kanilang kakilala. Hindi naman ganoon kalayo yung bahay ng naturang albularyo dahil 2 baryo lang naman ang kanilang lalakbayin patungo sa bahay nito. Isang araw nga noon, maaga silang umalis upang magtungo sa bahay ng albularyo. Natsyempo rin napagaling na rin noon yung bata, kaya kahit papano ay kampante na nga yung aking pinsan na ibiyahe yung bata. Humigit kumulang 1 oras yung naging pagbiyahe nila noon. Bumiyahe nga sila patungo doon sa baryo kung saan nakatira yung naturang albularyo. Hindi na rin sila nag-aksepa ng kanilang oras noon at nang makarating sa baryong yon ay dumiretso nga sila sa bahay ng manggagamot. Tinignan naman kaagad nito yung bata habang pailing-iling. Nang matapos nga nitong tignan yung bata, kaagad nitong kinausap sina Shasha. Ayon nga raw sa albularyo, ay hindi nga raw may pagkakailang lapitin ng mga masasamang elemento yung bata, lalo na nga raw ng mga aswang.
dahil rin sa pagiging sakitin nito. Nakiusap na lamang sila noon sa albularyo. Natulungan sila upang kahit papano ay may proteksyon yung bata sa mga ganoong nilalang. Hindi naman nagdalawang isip yung albularyo na igawa ng proteksyon yung anak ng aking pinsan. Binigyan nga niya ng kalmen at habak yung bata, at nang hindi raw ito madaling malapitan ng masasamang elemento gaya ng aswang. Laking pasalamat naman nila noon sa manggagamot dahil sa tulong nito, at kahit papano daw ay naibsan yung kanilang pangamba para sa bata. Bago nga sila umuwi sa kanilang bahay, kinausap pa raw ng manggagamot si Shasha. May iniabot daw itong bote na merong lamang langis na gawa sa niyog at nilagyan ng sari-saring ugat sa loob nito, at meron din daw dasal. Tinanggap yun ng pinsan ko at nagpasalamat sa albularyo. Pinagsabihan siya ng manggagamot na kapag may sakit yung bata ay ipahid lamang yon sa kanyang katawan. Tumango naman noon yung pinsan ko bilang tugon. Pero bago pa man siya tuluyang makaalis ng bahay ng albularyo, may isa pa raw bisa yung naturang langis na ibinigay nito. Nakuryoso naman yung aking pinsan noon, kaya't hindi na nga rin niya napigilan yung kanyang sariling magtanong tungkol doon sa iba pang bisa ng langis na ibinigay sa kanya. Pabulong na sinabi ng albularyo dito na malaki daw yung tulong ng langis na yon upang malaman kung merong aswang sa paligid. Ipinaliwanag ng albularyo sa pinsan ko kung paano malalaman kung meron bang aswang o wala sa paligid sa pamamagitan lamang ng naturang langis. Nang matapos ngang ipaliwanag ng albularyo kay Shasha yung tungkol doon, nagwika pa itong wag ipagsabi yung tungkol doon. Tanging pagtango lamang daw yung naitugon ng aking pinsan noon sa manggagamot. At nagpasalamat ulit ito at tuluyan na nga ring umalis doon. Itinago niya rin sa kanyang bulsa yung bote ng langis na ibinigay nito sa kanya. At tanging yung asawa lamang nito yung pinagsabihan niya tungkol sa naturang langis. Itinago niya rin yon gayong malakas din yung kutob ng pinsan ko na may malaking maitutulong yon sa kanya, lalo na sa kanyang anak. Simula nga noon, sa tuwing nagkakasakit nga yung bata, ayun yung pinapahid nito sa bata. Nang lumao naman inalaman din ng kanyang mga biyanan. Ngunit maging yung mga ito ay tikom lang din yung bibig patungkol doon. Alam din kasi ng mga ito na hindi dapat pinagsasabi yung mga ganong bagay. Tuwing inaaswa nga noon yung anak ng pinsan ko, malimit niyang nakikita na kumukulo yung naturang langis ng ibig sabihin ay talagang meron sa paligid. Kapag ganoon, nagiging alerto silang lahat at hindi talaga nila inaalis yung kanilang atensyon sa bata. Hanggang hindi nga nagiging kalmado yung langis sa bote na siyang hudyat na wala na nga yung naturang mga aswang sa paligid. Laking pasalamat nga nila, lalo at dahil doon ay napaghahandaan nga nila yung pagpaparamdam ng aswang sa kanila. Hanggang isang araw noon, hindi inaasahan ng pinsan ko yung mangyayari. Siya lamang mag-isa noon sa kanilang bahay gayong may trabaho nga yung kanyang asawa at umalis naman yung kanyang mga biyanan. Maimbing namang natutulog yung bata, kaya't nagpasya nga siyang gawin muna yung kanyang mga dapat gawin ng araw na iyon. Habang abala nga sa kanyang mga gawain, bigla na lamang may kung sinong tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Sinilip muna ni Shasha kung sino nga ba yon, at nakita niya yung isang alay na hindi raw niya kilala, hindi man lang pamilyar sa kanya. Nilapitan niya yon at tinanong kung ano nga bang kailangan nito, lalo at parang may kung sino raw itong hinahanap. Pagkalapit ng pinsan ko sa naturang alay, ay kinutuban agad siya ng hindi maganda. Saktong nakalapit siya rito nang marinig naman niyang umiiyak yung kanyang anak sa kwarto. Nang tignan niya yung reaksyon ng ginang, ay nabahala siya gayong tila nasiyahan daw ito nang marinig yung iyak ng bata. Hindi na muna niya pinansin yung ginang at nagmadali siyang pumasok ng kanilang kwarto upang asikasuhin yung kanyang anak. Sa hindi nga niya inaasahan, nakita raw niyang kumukulo yung bote ng langis na inilagay nga niya
sa may tabi ng bata. Natakot agad siya sa isipin na baka aswang nga yung ginang na iyon. Kaya't dali-dali niyang isinara yung pinto ng kanilang kwarto at pinatahan yung bata. Makalipas yung ilang sandali, bigla raw na natigil yung pagkulo ng langis sa bote. Kaya kahit papano ay nakaramdam ng ginhawa yung pinsan ko noon. Natigil din daw sa pag-iyak noon yung kanyang anak. At dahil doon, lumabas nga siya sa kanilang kwarto habang karga yung kanyang anak. At nawala na rin daw yung ginang sa may labas ng kanilang bahay. Hindi man niya alam kung saan na nga ba ito nagpunta, ngunit kampante siya gayong batid niyang wala na ito sa paligid. Kinagabihan noon, tahimik na nga yung kanilang paligid at mahimbing na nga rin yung tulog ng pinsan ko at maging ng kanyang asawa. Nalimpungatan na lamang sila noon dahil sa magkakasunod na mga pagkatok sa kanilang pintuan. Dahil gising pa nga ng mga sandaling yon yung kanyang mga biyanan, ang mga ito raw yung nagbukas ng pinto upang tignan kung sino nga ba yung kumakatok ng ganoong oras ng gabi. Marahil dahil na rin sa ingay ng magkakasunod na pagkatok, ay nagising rin yung bata at malakas raw na napaiyak. Nang mga sandaling yon, kinarga nga nito yung bata upang patahanin, lalo at nagising na rin daw sila ng kanyang asawa. Pero nung mapatingin nga siya sa bote ng langis na nasa tabi nun, nakita niya itong kumukulo na animoy mababasag na raw. Nakarinig na lang daw sila ng sigawan noon sa may labas ng kanilang kwarto dahil may kung ano raw na binabantaan yung kanyang mga binan. Natakot noon yung pinsan ko na marahil ay aswang nga yung umatake sa labas ng bahay. Kaya't mahigpit niyang niyakap yung bata na noon ay iyak pa rin daw ng iyak. Dali-dali namang lumabas yung kanyang asawa upang tignan kung ano nga bang nangyayari. At naabutan naman daw nito yung kanyang mga magulang na may hawak na itak at buntot ng pagi habang may hinaharangan sa kanilang pintuan. Kumuha na rin daw ito ng itak at saka nilapitan yung kanyang mga magulang. Ganoon na nga lang daw yung gulat ng kanyang asawa nang makita kung sino o ano yung hinaharangan ng kanyang mga magulang. Isa raw yung malaking hayop na nagbabaga yung mga mata at naglalaway. Una raw ay isang ginang yung nakita nilang kumakatok. Kaya't naisip nilang baka humihingi lang ng tulong. Pero nang marinig daw nitong umiyak yung bata, ay tila naging balisa daw ito at nagiba ng kanyang kilos. Dahil doon, kumuha ng araw ng itak at buntot ng pagi yung mga magulang nito, gayong iba na rin yung kanilang kutob sa naturang ginang. Hindi nga sila nagkamali dahil pagbalik daw nila upang harangan ito, ay nakita na nila yung animo yung malaking aso at hindi na yung ginang. Sinigawan nila ito upang bantaan, ngunit hindi raw ito natitinag at animoy naghihintay pa ng pagkakataon upang umatake. Dahil tatlo na nga silang nakaharang sa malaking asong yon, muli nila itong binantaan ngunit napapangisi pa raw ito na parang hindi man lang takot sa kanila. Sinubukan na nga raw nilang latiguhin ang buntot ng pagi yon, pero bago pa man daw ito matamaan, nakaiwas na raw ito at mabilis na tumalon sa kanilang bubungan. Lumikha naman ang ingay sa bubong ng kanilang bahay, yung pagyabag ng nilalang, kaya't lalo raw na naiyak yung bata. Naging magkakasunod nga raw yung pagyabag sa kanilang bubungan na parang mas nananabik yung malaking asong yon sa mga pag-iyak ng bata. Sinubukan ng pinsan ko noon na patahanin yung kanyang anak. Kaya't naisipan niyang pahira ng langis yung tiyan nito at maging yung buo nitong katawan. Naghanap din ng paraan yung kanyang mga binan upang harapin yung malaking asong yon na nasa kanilang bubungan. Noong tumigil na nga sa pag-iyak yung bata dahil sa pagpahid ng langis dito, natigil na rin daw yung mga pagyabag sa itaas. Nakarinig na lang din sila ng malakas na alulong mula sa kanilang bubungan. Hanggang sa biglaan na lang din daw na nawala yung kanilang naririnig. Noong tignan nga nila yung kanilang bubungan, ay wala na raw doon yung hayop na yon. Hindi nila alam kung saan na nga ba ito nagpunta. Dahil nung suyurin nga nila yung paligid, ay wala na raw kahit anong bakas ng nilalang na iyon. Dahil sa mga nangyari ay nagbantay na lang sila buong gabi, hanggang masiguro nilang ligtas na nga yung kanilang paligid.
Sinabi na lang din ng pinsan ko noon yung tungkol sa ginang na yon. At napamura pa nga raw yung kanyang mga biyanan. Naisipan nila noong magpunta sa albularyo. At bumili nga sila ng langis na siyang pinalibing sa kanila sa 4 na sulok ng kanilang bahay. Nakalagay daw yon sa bote. At simula nga raw noon, may mga nagpaparamdaman sa kanila ngunit kampante silang hindi sila mapapasok ng mga aswang at hindi rin makakalapit sa kanilang bakuran. Laging nasa labas lang daw ng bakod yung kanilang mga naririnig. Mukhang epektibo nga yung paraan na sinabi sa kanila ng albularyo. At naging tahimik naman daw yung kanilang buhay. Kalaunan nga noon ay umalis na rin yung pinsan ko at yung asawa nito sa baryong yon. Dahil nagtayo na rin sila ng kanilang bahay na sarili sa ibang baryo. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig dito.